So ayan guys, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon naroon. Tunghayan po natin ang totoong karanasan sa buhay ko. Walang ibibigay ang puso kong ito. Kahit malayo ka. Pero bago ang gusto ko lang i-shout out si Kalingap Super Mario. Dahil siya po ang bigay sa atin ng oras na gumawa tayo ng premiere para ma-play natin. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, gusto ko lang i-shout out ang mga kasamahan ko sa Team Waknit, sa Team Minihan, Team Kalingap, ayan sa lahat ng manonood dyan. Sa Team Bisdak, maraming salamat sa inyong lahat, kay Mark Poli, Captain Jelay. Simulan ko na ba? I-short ko na lang to ha. I-ano ko na lang to. Direkta ko na lang to sa nung nag-asawa ako. Ayun. Napakasal. Ay, hindi pa kami napakasal noon. Nag-asawa na kami. Nag-live-in. Nag-live-in kami. Then, hanggang sa nagkaanak kami. Yes. Nagkaanak kami ng isang babae. Sayo ko nangigat ba? Sayo ko nangigat. Shout out sa mga Bisaya diya. Kung ang aga ko naglende. Nanganak ako noong 2013 sa ano ko, sa panganay namin. Masaya naman kami mga palangga. Yun lang, dumating mga kaganito kami. Ayun. 2020 nabuntis ako ng pangalawa naman anak. Lalaki. Tapos, hindi ko talaga akalain na mangyayari ito sa akin. Kasi sabi ko, siya na yung dapat ko eh. Pero, alam nyo guys, 2020, nagbuntis ako ng pangalawa namin na. Hindi ko alam na lalaki pala yun kasi tatlo ulit kami pumunta sa doktor, pabalik-balik kami doon sa doktor para malaman kung anong gender niya. Hindi talaga siya makita kasi para siyang balot o para siyang itlog. Balot na hindi makita kung ano siya, lalaki siya, babae. Basta yun. Hanggang sa 5 months pa lang pala yung yung gem ko. Na babae siya. Ang hirap. Ang hirap pero pinilit ko, kinaya ko. Sinira niya yung samahan namin. Hanggang sa nalaman ko, 6 months sila ng kanyang babae. Nasakit pa lang kasi naglilibor ako eh. 9 ako nanganak ng pangalawa kong yung bunso ko. December 9. December 8 ko siya nahuli pa lang. Ayun, December 8 ko siya nahuli na mayroon pala siyang babae na 6 months na pala sila. Hindi ko alam kung tanga ba ako o ano. Kasi dito lang ako sa bahay eh. Hindi kasi ako mahilig sa mga ayun. Dito na talaga ako sa bahay. Ang hilig ko lang ito. Ang sakit talaga pala kasi alam niyo ba, pinili niya talaga yung babae. Sa harapan ko talaga mismo, sa harapan ng kapatid kong babae. Tapos, yung mama ko, nasa tabi ko ang mama ko at saka si ate ko. Tapos, yung ate niya, yung kapatid niya babae. Hindi ko maintindihan kung bakit yung ginawa sa akin yun. Lumuhod ako. Sabi ko, piliin niyo muna balik kami. Sa anak natin, hindi ba? So, ayun. Hindi talaga nangyayari. Matigas siya. Matigas siya. Hanggang sa umapwit talaga na nag-suicide ako. Hindi ko kinaya. Para depressed. Hindi ko kaya Hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam kung paano. Bakit? Yung nagawa. Siguro kung may paganak ko ba ito? Paano na kami? Diba? Sabi ko, paano na kami? Doon naman ako makasa sa mga kapatid ko. Sa manulang ko. Yun kasi yun kasi tumatakbo sa isip ko. Sabi ko,
dito na lang talaga ako, hindi ko na to kaya. Parang, give up na talaga ako ba? Ayun na. Oo, ayun ko na talaga. Hanggang sa, dinilala ako sa ospital. Ang naalala ko lang talaga, akit ko sa ospital. Ano, sinabihan ko yung nagpapanak sa akin. Mabuhay lang yung anak ko. O dinamay ko siya eh. Dinamay ko siya nung suicide ako. Dinamay ko talaga yung anak ko. Kawawa naman yung anak ko, di ba? Walang kasalanan eh. Yung kapalag niya ang nagkasala sa akin. Kahit yung anak ko na lang. Di ba na ako? Okay na ako, ma'am. Oo. Sabi niya sa akin, gagawin na nila ang lahat. Gamitin naman yung ano. Kasi nakaano na yung bata sa ilalim eh. Hindi na gano'n na ba? Di ba? Nagdumi na. Oo, doon sa ilalim. Buti yung bata, yung anak mo, paayong una yung lumabas, hindi ulo. Oo, siguro kung ulo yun. Nahilo na kami. Oo. Nahilo kaya ang namin, bahay namin sa pinuntahan namin hospital. Kasi, grabe. Malaki talaga na dyan ko, 40. 40 inches. Grabe. Ganito ako kalaki. Doon na kami sa ospital. Panay tawag niya pa sa kanyang babae. Akala ko, hindi na kami ma-okay. So, kasi pinalayas niya ako sa bahay niya eh. Oo, pinalayas niya ako. Tapos, ano yun eh? Ano yun? Martes. Merkules, Webes, iyak ako kasi oo nga, wala siya sa tabi ko. Ay, sasaktan talaga ako kasi hindi ko akalain na gano'n mangyayari eh. Diba? Hindi ko alam kung bakit. Baka ako, baka kidlat ba? Oo, baka kidlat. Baka ako sasabog sa mga oras na yun. So, baka sakit. Kaya, Webes, umuwi siya. Iniwan niya ako sa ospital tapos kasama ko yung mama ko. Ayun. Uwi pala siya para kita sila na kanyang babae. Hindi ko alam kung ano pinag-usapan nila. Pero, bigla siyang bumalik sa akin. Oo. Kasi nga ako, mahal ko isang tao eh. Mahal ko siya. Minahal ko siya ng totoo. Yes. Ganun ako magmahal. Pinatawad ko siya. Ayun, naging kami ulit. Happy kami hanggang sa nagpagkasal kami talaga. Oo. Kasi live-in pa kami doon eh. Live-in pa kami. Sabi niya magbabubuhay na siya. Ayun, hanggang sa naisipan namin magkasal. November 24, 2022. Kumanta pa ako eh. Sa ako nagkasal namin, kumanta pa ako na from this moment kasi akala ko yun na yun eh. Yun na talaga. Malaki na yung anak namin lalaki. Akala ko, hindi ko talaga nakamdaman talaga. Naglufo na naman siya ulit. Kasi, hindi ko talaga, bakit hindi ko nakita yun? Ang taga ko talaga, nahuli ko naman siya ulit. Yun lang, yun pa rin babae na yun. Siguro, nung nag-usap sila na umuwi siya dito nung bago ako panganak, siguro meron silang usapan. Oo, hindi ko lang alam. Pero parang ganun na nangyayari eh. Parang tinatry doon nila ako. Tapos, inahuli ko siya. Ulit sa pangalawang pagkakataon. Lumabas na yung tapang ko palangga sa wakas. Yes. Pero hindi ko alam palangga na 5 months na pala sila. At ang saklang pa doon, meron silang anak. Nagkaroon sila ng anak. Diba? Ang sakit kaya doon. Sobra, meron silang anak pala. Ako nagpapakataga ako sa kanya. Kasi, mahal ko siya eh. Oo, mahal ko talaga yung asawa ko. Tapos, ayun, asawa na Diyos. Diba pa ako? Bigla lumabas yung, katapangan ko. Sinundok ko siya dito. Nagkaroon siya ng black eye. Tapos dito sa mukha, tapos ninadyakan ko siya. Lahat na ginawa ko sa kanya. Sabi ko, bakit? Walang
Wala akong ibang tinatanong, kundi bakit? Alam niyo guys, hindi ako nakatulog. Nahuli ko siya is 9 na gabi. Oo, 9 na gabi. Hindi ako nakatulog hanggang magdabag kasi sabi ko sa kanya, bukas pupuntahan natin ang babae. At gusto ko makinig mula sa iyo. Oo. Magtapos na to. Sabi ko sa kanya. Pero mahal talaga ako ni Lord. Yeah, mahal talaga ako ni Lord kasi hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na makita yung babae na yun. Kasi kung nakita ko siguro yung babae na yun, hindi ko alam kung ano ang magawa ko sa kanya. So, ayun guys, buti na lang hindi kami nagpag-away. Kasi malakas ang ulan na yun, na panahon na yun. Ang lakas talaga ng ulan. Ang lakas ng ulan sa araw na yun. Oo. Tinawagan na niya yung babae niya. Sabihin niyo. Oo, na makikita tayo. Eh, so, lumuhod talaga siya sa akin, palangga. Nagmamakawa siya, takot siya kasi makulong. Oo, takot siya makulong, pero hindi siya takot na, mamabae. So yun, hindi ko kalain na ganun ang mangyayari sa buhay ko. So, ayun guys, maraming salamat sa iyo lahat. Sana, hindi ko sinishare ito para kaawaan niyo ako. Gusto ko lang talaga ilabas. Alam niyo kahit ilang taon na nakalipas, masakit pa rin dito. Maraming salamat. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking video ngayon. At maraming salamat din kay Kalingap Sir Mario. Meron talaga siyang inilaan na time para sa premiere natin. So ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang aking kwento. At salamat sa lahat ng nagsuporta ngayon. At huwag nating kalimutan na suportahan si Kalingap Super Mario dahil siya ang nagbigay sa atin ng programang ito. And thank you everyone, and God bless us all, and I love you guys. See you in my next video. Bye bye.